actually pares kayong malungkot, no? Malungkot ka na nalayo siya sa'yo, malungkot siya na nalayo siya sa'yo. So pares kayong malungkot mga kapiksi, pero itong person mo parang nagpaparamdam pa rin siya kahit na magkalayo kayo, or every time na may time siya na mag-chat or mag-text sa'yo, ganyan, nagpaparamdam siya sa'yo. Although parang feeling ko medyo shy, parang mahihiyain nga itong person mo, or maybe dahil dito nga, no, na parang I'll take it to the grave. Ay, hindi pala ito. I'll take it to the grave before I tell you, okay? Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa iyo? So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapixie. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin to guys. Ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. No one else makes me feel the way you do, but I'll take it to the grave before I tell you. So itong person mo, hindi niya sinasabi sa'yo yung totoo niyang nararamdaman, yung totoong intention niya sa'yo, yung totoong, kumbaga, kung mahal ka ng person mo, hindi niya yun pinaparam sa'yo. Or, pwedeng sinabi niya sa'yo, pero hindi niya pinaparamdam sa'yo, or, parang hindi niya pinapakita yung totoo na mahal ka niya, okay? Na ganun, na kung ano talaga yung nararamdaman niya sa'yo. Sabi niya nga, I'll take it to the grave before I tell you. So, kahit ibig sabihin, kahit mamatay na siya, mamatay man, ganyan, never niya yung ipapaalam sa'yo. Never niya yung sasabihin sa'yo. Guys, I cannot be vulnerable with you. I rather hide in the darkness before I let you see inside me. So, itong mga kapiksi, parang feeling ko itong person mo may tinatago ito, no? Baka vulnerable, ibig sabihin, hindi siya pwedeng maging vulnerable sa'yo, hindi siya pwedeng maging kawawa, hindi siya pwedeng maging weak, no, sa harap mo. Parang gusto niya good impression siya palagi sa'yo, even if meron siya mga dark past or mga dark na pinagdadaanan, kapiksi, or kung meron man siya mga problema or mga pinagdadaanan nga, ganyan. Parang never ever, parang over my dead body ang peg nitong person mo. Okay, ibig sabihin, kahit na anong mangyari, never siya magtatapat sa'yo, never niyang sasabihin yung totoo niyang nararamdaman, never niyang ipapakita sa'yo yung totoong nangyayari sa kanya. So parang meron siyang sinisikreto at the same time, or parang gusto niya good image lang siya sa'yo, kapiksi. I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. So para sa kanya, pinag-iingatan talaga niya yung sarili niya, no, yung sarili niyang imahe, yung sarili niyang image, ganyan. So importante yun sa kanya, kapiksi. So regardless, kahit ano pa yung trato na pinapakita niya sa'yo, maganda man yan or hindi man maganda, para sa kanya number one pa rin sa kanya yung sarili niya, kapiksi. Okay? So comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan naman natin yung mga energy na nakaka-apekto sa relationship nyo guys. So meron tayong courting man, pwedeng sinusuyo ka nito, mga kapiksi, pwedeng nanliligaw siya sa'yo, pero hindi niya pinagtatapat kung ano talaga yung, kumbaga parang feeling ko yung iba sa inyo, ano ba talaga, parang ganun, parang may ganun kayong klaseng tanong, no? Gusto ba ako nito, o ano ba, mahal ba ako nito? Kahit na matagal na kayo magkarelasyon, pwedeng tinatanong mo pa rin sa isip mo kung totoo bang mahal ka ng person mo, kasi nga hindi niya pinapakita talaga sa'yo, or sinasabi, parang pinanghuhula ka niya. Pero sinusuyo ka naman niya, ganyan, kapag ka
nagagalit ka or what, pagka meron kayong hindi pagkakaunawaan. So, merong courting man. And yung trabaho, guys, pwedeng isa din yon sa mga nakaka-impluwensya sa relationship nyo. Pwedeng trabaho mo or trabaho niya. Pwedeng dahil dun sa trabaho din, guys, kaya kayo nagkakaroon ng gap ng iyong person, mga kapiksi. Pero, eto nga, no, destiny, parang nakatadhana talaga kayo sa isa't isa. Or, pwedeng nakatadhana kayo na mag-meet for now kasi meron kayong lesson na kailangan matutunan sa isa't isa, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, guys. Tingnan natin yung totoong feelings ng person nyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, ngayong September, meron tayong discount, 500 pesos na discount until September 30. Kaya i-avail nyo na, mga kapiksi, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 30% discount, 20% pala, guys, until September 30. Kaya i-avail nyo na, guys. Sobrang ganda. So, Capricorn, kayo ay na-represent ng King of Pens. Ito yung ating feelings energy, mga kapiksi. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you guys, maaari may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with a water sign. Mahal na mahal kayo ng person yung mga kapiksi. Kung kayo ay definitely may panunuyang nagaganap dito or magaganap if ever na nagkaroon kayo ng tampuhan, if ever man na nagkaroon kayo ng distance. For some of you guys, kasi pwedeng LDR kayo ng person mo or parang pansamantalang nagkaroon kayo ng distance. Pwedeng ito yun, guys, dahil sa work, no? Kasi meron ditong work na energy, pwedeng pansamantala, baka na destino sa malayo yung person mo, o kaya naman parang naubusan siya ng time sa iyo kasi busy siya sa kanyang pagtatrabaho, and parang dahil doon nagkakaroon ng, actually pares kayo malungkot, no? Malungkot ka na nalayo siya sa iyo, malungkot siya na nalayo siya sa iyo. So, parehas kayong malungkot, mga kapiksi. Pero, itong person mo, parang nagpaparamdam pa rin siya kahit na magkalayo kayo or every time na may time siya na mag-chat or mag-text sa'yo, ganyan, nagpaparamdam siya sa'yo. Although, parang feeling ko, medyo shy, parang mahihiyain nga itong person mo, or maybe dahil dito nga, no, na parang, I'll take it to the grave. Ay, hindi pala ito. I'll take it to the grave before I tell you. Okay, parang itong person mo, pwedeng hindi siya sanay na magsabi ng I love you, hindi siya sanay na magpakita ng emosyon or magpaka-affectionate. Kasi itong person mo, meron siyang, pwedeng this person, parang marami siyang a lot of responsibilities, pwedeng breadwinner siya sa family niya, o kaya naman sinusuportahan niya pa rin yung pamilya niya kahit kayo na or kahit na mag-asawa na kayo. And hindi niya pinapakita sa'yo na ikaw ang weakness niya. Actually, ikaw yung weakness niya. Ikaw yung kahinaan niya, yung pagmamahal niya sa'yo, yung pagiging inlababo niya sa'yo, ikaw yung weakness niya, kapiksi. Pero hindi niya yung pinapakita sa'yo. Ayaw niyang maging weak sa paningin mo, ayaw niyang maging vulnerable, pero mahal na mahal ka nitong person mo. Parang hindi lang niya maipakita or maiparamdam sa paraan na gusto mo. Okay, kasi para sa kanya, parang
yung magparamdam lang siya or mangumusta, mag-text, mag-chat, mag-connect sa'yo, para sa kanya, sapat na yun, okay? Pero yung mag-I love you, ganyan, parang hindi siya ganun, hindi siya showy type of person. And pwedeng yun din yung parang defense mechanism niya. Kaya parang yung iba sa inyo, akala nyo nanlalamig sa inyo yung person nyo, pero hindi ganun lang talaga yung personality niya, mga kapiksi. So, meron ditong presence ng another earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Actually, itong person mo, ang palagi niyang iniisip is yung ikaliligaya mo. Gusto ng person mo na maging very proud ka sa kanya. Nagsisikap siya sa kanyang buhay. At saka parang gusto niya din maging proud sa sarili niya para may maipagmalaki siya sa'yo. Feeling ko itong person mo, parang hindi siya nagdanas ng magandang buhay nung childhood niya. Ibig sabihin, marami siyang pagkukulang na na-experience nung bata siya, siguro naghirap siya, siguro marami siyang pagsubok, challenges, and ayaw niya na malaman mo yun, or ayaw niya na makita mo, or ayaw niya na maging ganun kayo. Okay, kaya itong person mo talagang nagsisikap siya sa buhay, para maging responsable, and para maibigay sa'yo kung ano man yung gusto mo, especially if parehas kayo nasanay sa hirap, no? Kumbaga baka nakita niya rin na naghirap ka, or baka baliktad naman, baka hindi ka sanay sa hirap tapos siya sanay sa hirap, and ayaw niya na parang maliitin mo siya or something, okay? So yeah, kaya itong person mo, pero sabi ko nga, mahal na mahal ka ng person mo, and ikaw actually yung inspiration niya, ikaw yung nagpapalakas sa kanya, ikaw yung both weakness and strength niya. Weakness in a sense na mahina siya pagdating sa'yo, very vulnerable, kaya hindi niya pinapakita yon sa'yo, pero at the same time, ikaw din yung strength niya, kasi sa'yo siya humuhugot ng lakas, ng inspiration, para maging better person siya, okay? So, nakakakilig. Kilig-kilig naman kayo, mga kapiksi. Pero one thing for sure, guys, is mahal na mahal kayo ng person nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And i-mine-mine nyo na yan sa comment section. No? Mine, mahal ako ng person ko. Mine, ako ang strength niya. Mine, harmonious relationship. Kasi nakikita talaga natin na harmonious yung relationship nyo. O basta hindi kayo nagwawating, no? Kasi baka masyado kayong nagrereklamo kapag hindi kayo ina-I love you ni jowa, hindi nga siya ganong type of person, pero sabi ko nga, mahal kayo nitong person nyo, okay? Right, so comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Pwede kayong makinig, guys, ng ating mga relationship subliminals, no, para maayos yung mga relationship nyo. May problema kayo, ito yung playlist, and ito naman yung ating mga success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and panoorin nyo itong ating 2025 kapalaran. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.